Ito guys, magandang topic sa freelancing. Kailan ba talaga ka magkakaroon ng 6 digits na earning as a freelancer? Ano bang vehicle sa freelancing ang kaya niyan na mabilis? Okay. Sige, re-real talking ko kayo guys. Sa lahat ng taong naghahanap ng 6 digits na income sa freelancing, magiging brutally honest ako sa inyo. Mahirap. Ulitin ko, mahirap. Bakit? Mahirap kasi yung value mo as a person para bigyan ka ng ganong kalaking income, dapat sobrang skilled mo. Now, I'm not saying na hindi mo siya magagawa. Magagawa mo siya. May mga tao kayo nakita kumikita ng 6 digits sa freelancing. Case to case basis yan. Ito lang yung mga scenario. Una, marami silang client. Ang cons naman pag marami kang client, workloads madami. So baka kakainin ka na nun, hahabulin ka na minsan ni St. Peter nun, kapag ganun. So may mga ganyan, nakakompromise yung health. Na-try ko dati yun guys, hindi siya sustainable, nakaka-burnout. Na-try ko siguro maximum 3 clients na aning ako, di ko kinaya. Hindi ko alam kung paano ko na-balance yung 3 full-time guys. Ewan ko paano ko ginawa yun. I'm earning big, literal, that time. Pero hindi siya sustainable. So yun yung cons. Pangalawa naman guys, kung para ma-hit mo like yung quote-unquote na 6 digits guys, is sobrang skilled mo dapat. Like super skilled mo, specific. Okay, specific, tapos tama yung market mo. Let's say for example, okay, nakikita nyo, big thing ngayon yung web design. Nasa tamang market sila ngayon, napakaganda ng market ngayon. Plus, may demand sa kanila. And since skilled ka, most likely malaki yung output mo. Pero one thing that I noticed sa mga web designer, let's say for example, or sa mga other people na to, they are earning big, pero hindi consistent yung earnings. Yes, may times na nagsi 6 digits, pero yun yung highlight na nakikita natin. Hindi lahat. Okay? May mga times siguro, drought, 2 months, 3 months, walang project, pero may mga times naman, 2 months magkasunod, si 6 digits. So, for me, mathematically speaking, if a-flat out mo lahat ng kinikita nila, ipo-project mo ng annual, it's the same thing, parang nagpo-full time ka. So, minsan may misconception yung mga freelancer na parang, uy, nagsi 6 digits to. Hindi nyo alam, nagsi 6 digits siya, pero the next 2 months wala siyang client. So, kung pinta siya 200k, so parang 2 months walang client. So, parang i-even out mo yung 200k na divided by 3. So, parang kumikita siya ng 60-70k. So, it's still, okay. So, try to think of that. I-break down yung into math para mas mag-make sense. So, I'm speaking guys sa reality ng freelancing. Hindi lahat dito guys sa freelancing umuulan ng blessing. May mga times malaki, may mga times hindi. It's a business, okay? Hindi man lagi paldo-paldo tayo. Yan yung mga reality na hindi sinasabi sa inyo ng mga ibang tao. And binishare ko sa inyo. And I hope natututo kayo. So, yung pangalawa. Yung pangatlo naman guys, para mag 6 digits ka. Okay? Either, okay, agency owner ka, ibig sabihin ni malaki ka ng business, para kang outsourcing business ka, or matagal ka na sa freelancing. Contingent na tenured ka sa sa field mo. So, bigyan ko na lang example, guys. Nag-start ako mag-freelance ng pandemic. 2020, nag-freelance ako noon. Ever since, ang trabaho guys sa remote sales. Never ako nag-switch. Remote sales lang. Na-try ko maging lead researcher, mag-lead gen, na-try ko mag-cold call, appointment setter, na-try ko mag-closing, tapos na-try ko mag-strategizing, ngayon nagko-consulting na ako. So, never ako nag-switch. And that was 6 years ago, if I'm not mistaken. Now, ako, tenured na ako sa remote sales. Alam ko na yung pasikot-sikot, may idea na ako, specifically sa niche na pinapasok ko na startup. Tapos usually, I work with tech companies. May idea na ako. Ano yung common pain? Alam ko na yung nag-emerge na pattern sa kanila. So in my case, yung value ko sa market, mataas. So kapag may mga job opportunities sa akin, which I'm receiving right now sa LinkedIn, may nag-email sa akin, they are offering me big money. Literal. Full transparency. When I say big, may mga offers sa akin 6 digits guys. I'm not gonna lie. Now, okay. Bakit hindi ko tinatanggap yun? Kasi guys, for me, mas minamahal ko na yung ganito. Nag-educate ako and pinasok ko na consulting. So,
Doon ko nakita yung ano ko, yung path ko, yung para yung ano ko, yung advocacy ko at saka passion ko or purpose. So, sa case ko, bago naman ako offeran lahat nun guys, ang ganong kalalaking offers, nag-start ako sa baba. Na-try ko yung mga murang offers lang. Na-try ko kumita ng pa $100, $200, $300, $400. Na-try ko lahat yun. And to tell you guys, hindi naman din ganun ka bilis. Recently lang ako nagkakaroon ng ganong offers kasi nung pre-practice ko na and nag-make sense at nag-compound na yung career ko, nung ko na-realize na okay, valuable na ako sa market kasi people are paying. So, naturally speaking, kapag mataas na yung value mo, yung market na lalapit sa'yo. And yun yung nangyayari sa akin ngayon. So, ano yung point ko dito guys, sa sinasabi ko dito? Yung 6 digits hand guys, hindi naman yan yung parang trophy dapat eh. Ang dapat inaay nyo as a freelancer, 1 is consistency, 2 is longevity, 3 is yung path mo to mastery. Kasi, kapag consistent ka na freelancer, ibig sabihin consistent ka, magiging career. Paano ba masasabing career ang isang bagay? Matagal ka sa isang laro. Sa larangan ay nag-stick ka. Sa akin, 6 years ako nag-freelance guys. So, sobrang sobrang masasabi ko, tenured na ako sa ginagawa ko. Kasi hindi man lahat ng tao may ganitong experience sa remote sales. Consistent ako. Hindi ako nag-switch, nag-stick ako, remote sales. Second naman, guys, is naging ako guys. Sobrang ko mag-upskill. So talagang build ng skill, inaaral ko. Kahit minsan wala sa sa pinapagawa sa akin ng boss ko, ginagawa ko, kinukuha ko. Talagang may commitment ako to mastery, may na-master ko talaga yung craft ko. And after that, nagstay lang naman ako. So, this is me coming from my experience. So dapat yun yung guys, yun yung kung gusto niyo 6 digits guys, realistically speaking, wag niyo siyang wag niyo siyang magagawing factor yung oras. Kasi lahat naman ng bagay, guys, may trade-off. Sige, pwede mong kitain yung 6 digits na mabilis. But ano yung sacrifice nun? Pwede naman eh. Kumuha ka kung starter ka o rookie ka freelancer, kumikita ka $800. Kumuha ka 3 clients, $2,400 yun. 3 full-time. Ang tanong, kaya mo ba yun ng i-sustain? So, meron talaga laging laging trade-off. Can be your health, your time, your effort, etc. Depende sa maging setup mo. Pero ang point ko lang dito, kung ako papapiliin, mas magiging patient ako, kung magiging consistent ako, mag-upskill ako, magko-commit ako sa mastery at tatagalan ko yung sarili ko at i-immerse ko dito sa pinili kong path. Let's say video editing. Mag-stick ka 5 years ka sa video editing. I highly doubt na hindi ka kikita ng ganun. So, sa mga tao dito na habol at nabubudol ng 6 digits na yan, hindi ko naman kayo masisisi guys. Kasi baka marami kayong utang, gusto nyo kumita na mabilis. Pero always remember, hindi lang to sa freelancing. Kahit sa anong part ng life guys, wala namang minamadali. Bakit ka nagmamadali? Hindi lahat ng tao may opportunity maging freelancer. Ikaw, nagka-client ka ngayon. Okay naman yung pay, ba't may nabuli malaking sahod? Kung bata ka pa naman, di ka pa naman married. Kahit may anak ka na or whatsoever, guys, kakunti lang yung nagkakaroon ng privilege. Maging freelancer, nasa bahay kumikita ng dolyares. As if na nagtatrabaho kayo abroad. Pero yung ginagastusan nyo, nasa Pinas kayo. Napaka-powerful na platform ng freelancer. So gusto ko lang i-remind maging grateful. And be patient. Lahat tayo guys nasa process. Katulad nyo din ako. May inaasinta din ako. Pero pare-pares lang tayo guys. We're in the same game. It's all about being patient. Maging consistent ka lang. And mahalin mo lang yung laro. Nandito ka ba para kumita ng 6 digits na mabilis? Or nandito ka para magstay na matagal? You decide. So sana nakatulong to guys. And to end this, siyempre masyadong mahaba yung video. Meron pala akong free community that teaches remote sales. Wala akong ginatekeep from zero to landing your first client guys. Libre lahat yon. In-invite ko kayo maging part nun if naghahanap ka ng freelancing na community na tuturuan ka from start to finish. So link in my bio or dito sa comment section or search jointheparliament.com. Yun lang guys, maraming salamat sa oras. See you sa next video. Peace.